Magandang hapon! Ulit. Magandang hapon! Ang Cagayan de Oro ay maisog! Parati akong dumadalaw kasi dati dito. So, yung iba siguro sa inyo, familiar pa sa akin. Ano ba iba? Bakit ba ako nandito dati? Sa IBP. Okay. Nandito ako para pag-usapan lang kung bakit tayo maisog ngayon. Anong ibig sabihin nun? May mga pangyayari sa ating bayan na hindi natin pwedeng i-ignore. May mga pangyayari na kailangan natin pag-usapan. Meron dyan mga video. Meron dyan, SONA. Umpisahan natin. May presidente tayo. Okay. May presidente tayo, pero handang-handa siya para sa SONA niya, kaya lang, nagulat siya nung binaha. Diba? Bakit ganun? Nakikita mo yung prioridad. May presidente tayo, naging agriculture secretary. Pero nung agriculture secretary siya, at habang presidente siya, tumaas ang presyo ng pagkain. Hindi niya naayos. Nung kandidato siya, nangako siya, unang aayusin agrikultura. Sa SONA, ang haba ng pinag-uusapan pagdating sa agrikultura. At tinadtad ng sandamakmak na pangako. Pangako na narinig na natin nung kampanya pa lang. Andyan na naman yung supply and logistics system. Andyan pa rin yung kadiwa. Kaya lang, ang hindi niya talaga tinalakay, ang dahilan, ang tunay na dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng pagkain. Ang sabi niya, puwersa ng merkado. Ang sabi niya, buong mundo daw nakakaranas ng ganito. Pero ang totoo niyan, oo, mahal talaga ang pagkain. Ang diferensya, sa ibang bansa, tumataas din ang sweldo. Tumataas din yung capacity ng ordinaryong mamamayan na makahabol dun sa tumataas na presyo. Fighting chance ba? Sa atin, umpisa pa lang, pag tumaas ang presyo ng krudo, tumaas presyo ng pagkain, ang tagal natin mag-iintay bago makahabol yung sweldo. Kahit yung mga negosyante, ang tagal bago makabawi. Hindi niya pinag-usapan, inflation. Nabanggit niya. Pero hindi niya sinabi, ano ang dahilan para sa inflation? Dito sa Pilipinas, ang nagpapataas ng presyo ng ibang bilihin, presyo ng pagkain. Tayo mga Pilipino, ang hilig natin kumain. Importante sa atin ang presyo ng bigas. Napaka-sensitive niyan sa merkado. Pag tumaas ang presyo ng bigas, lahat apektado, lalong-lalo na sa pamilyang Pilipino. Dahil napaka-basic yan. Ngayon po, nararamdaman niyo ba na nakakahabol kayo sa pagtaas ng presyo ng pagkain? Ulitin ko. Nararamdaman niyo ba yung pagtaas ng presyo ng pagkain? Imposibleng hindi. Araw-araw tayo kumakain. Bukod pa dyan, may mga problema sa iba. Ano yung basic needs natin? Tubig. Di ba? Ang daming tubig last week. Dahil bumaha. Pero bago nun, Enero pa lang, Enero 2024, ang sumalubong sa bagong taon, nagtaas ang presyo ng tubig. Naramdaman nyo din ba po dito? Ang sabi, kaya tumataas yon kasi El Nino. Okay, bumaha na nung isang linggo. Bumaba ba ang presyo ng pagkain? Bumaba ba presyo ng tubig? Di ba tapos na El Nino? Sabi nila kaya nila tinaasan
dahil kulang ang tubig, therefore dapat tumaas ang presyo ng tubig para mas konti ang gagamitin natin. Magtitipid tayo. Ngayon, sobra-sobra na ang tubig, nasa kalye na. Hindi pa rin bumababa ang presyo ng tubig. Sa madaling sabi, niloloko tayo. Parang yung SONA, niloloko lang tayo. Ang daming sinabi ng Pangulo, meron siyang mga nakalimutan sabihin sa atin, housing. Nangako siya, 1 million housing units every year sa 6 na taon niyang pagka-presidente. 2 taon na, wala pang 100,000. Matapos ang 2 taon, humirit na ang National Economic Development, yung NEDA. Anong sabi? Hindi po kaya ang 6 na milyon na housing units. So kayong mga nag-iintay ng public housing, matagal-tagal pa po ang intayan natin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi katulad po ng SONA, handa siya, pero hindi handa sa baha, hindi din siya handa para dun sa housing. Nag-utos 1 million housing units per year, pero wala pa palang lupa. Wala pang plano, walang pondo. Paano ka gagawa ng bahay? Ano yun? Nag-wish ka lang, tapos magic mangyayari yun? Sa ilang beses na natin nakikita siya, nakikita din natin na hindi siya handa maging presidente. Masama ang loob ko, masakit sa loob yan. Kasi nabudol ako eh. Sino ba dito nabudol? Madami pala tayo. Naniwala tayo kasi maganda naman yung mga plano niya sa totoo lang. Kaya lang, hindi siya handa na isakatuparan ang mga plano na yon. Yun ang problema. Anong tawag sa presidente? Chief Executive. Anong ibig sabihin ng executive? Siya yung gumaganap ng batas. Siya yung nag-e-execute ng batas. Sinasakatuparan niya ito. Isa sa mga batas, General Appropriations Act. Magpopondo ang gobyerno ng mga proyekto, ikaw ang gagawa. Okay? Wala pa so far nagagawa eh. Parang yung 1 million housing units per year, hanggang ngayon, wala pa. Kahit 100,000, hindi pa rin nagawa. Parang, di ba? Parang, ano tawag doon? Flood control. Sabi niya, 5,500 flood control projects. Ayun ang budol. Obvious na obvious yung pagkabudol nun. May article sa Philippine Star na sinulat ni Jarius Bondok at in-enumerate niya na simula pa daw 2022, grabe ang korupsyon. Ulitin ko, grabe ang korupsyon. Bilyones taon-taon ang nananakaw at barya ang tinitira sa taong bayan. Hindi na to tungkol sa whether or not handa ang presidente. Pero una, kung aware siya. Pangalawa, kung pumapayag siya. O pangatlo, niloloko siya. Parang either way, tayo yung lugi. So either may presidente tayong hindi alam yung nangyayari, o alam niya yung nangyayari at kinukonsinti niya. Kaya naging importante na pag-usapan, pasensya na, yung video. Maniwala man tayo dito, totoo man ito o hindi, kailangan natin pag-usapan ang estado ng pag-iisip ng ating Pangulo. Gumagawa siya ng mga desisyon. Ay, yes, ma'am. Kailangan natin pag-usapan. Hindi natin sinasabi, one way or another, kung may gumagamit siya o hindi.
kung tunay yung video o hindi. Hindi yan ang usapan. Ang tanong, maraming nagsasabi na may epekto ang paggamit ng illegal substances sa isip ng isang tao. Sabi sa saligang batas, in cases of serious illness, the cabinet must inform the public. Hindi natin alam. Ang problema doon, paano natin malalaman kung may serious illness? Paano natin malalaman kung may kapansanan? Sabi din naman sa saligang batas, mayroon tayong may karapatan magsalita at magpahayag. So isang paraan ng pagkukuha ng impormasyon ay yung ating pagsasalita at pagpapahayag. Pero nakikita ninyo, ito mismo ang pinipigilan ng administrasyon. Ano ba kinakatakutan nila? Nagagalit sila pag nagrarally tayo. Congratulations nga pala, ang dami ninyo. Maraming salamat. Ibig sabihin, ang daming naninindigan. Maraming concern. Marami ang maka-Pilipino dito. Pero hindi po lahat ng mga lugar sa Pilipinas ganito. May mga takot. At hindi ko talaga sila mapagbintangan. Kasi may mga nananakot. Halimbawa, may ilang sa amin, may nagba-blackmail. Sisiraan daw ako. Game. Dami-daming trolls sa online. Sanay na tayo. Yung iba naman, pag kongresista ka, tatakutin ka. Wala kang pondo. Ganon din ang mga mayor. Ganon din mga, basta elected official, may pananakot dyan. Oy, pumanig ka sa administrasyon kung di wala kang pondo. Kung ang presidente ay chief executive at siya ang gumaganap sa batas, dapat ginaganap din niya o nilulubos niya ang pag-obserba sa ating saligang batas at kasama doon ang karapatan magsalita, magpahayag, magpulong-pulong. Kasama din po dyan yung ating kalayaan, magtanong sa kanya, Mr. President, kaya mo pa ba? Kaya ba ng ating Pangulo gumawa ng mga desisyon para sa kapakanan nating mga mamamayan? Nakita kasi natin, di ba? Handa sa SONA, palpak sa baha. Handa maging DA Secretary, palpak naman sa pag-manage ng agrikultura. Excited maging Commander-in-Chief, pero ano nangyayari sa AFP? Yung isang Vice Admiral na nagre-resupply sa Ayungin, na floating status. Kasi nabisto na yung ginagawa pala natin ay yung ginagawa kahit nung mga nakaraang administrasyon pa. Rotation and resupply sa mga sundalo natin sa Ayungin. At kasama doon ang pakikipag-ugnay sa Chinese Coast Guard. Pero dahil doon, si Vice Admiral Carlos naka-floating status kasama ang buong staff niya. Marami daw nagrereklamo sa loob ng AFP tungkol sa sistema ng mga promotions, assignments, naririnig natin yun. Pero kung ikaw ay isang chief executive, kaya mong ayusin yan. Kung ikaw ang commander-in-chief at ginagampanan mo ang iyong obligasyon, kailangan tumindig ka bilang leader. Pero kung papabayaan mo yung mga desisyon na yon sa mga tao na yon, hindi ka leader. Nag-uutos ka lang. Parang yung ginawa niya sa housing, nag-utos lang, di niya alam, kailangan ng lupa, kailangan ng pondo, kailangan ng sistema, kailangan may priorities, kailangan bayaran muna yung utang ng national housing na nakaligtaan nila.
Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, umakyat kayo dyan nang wala kayong alam. Pero, dahil may video, dahil ba wala siyang alam, o dahil nahihirapan siya gumawa ng desisyon? Muli, hindi ba dapat tinatanong natin? Hindi ba dapat kini-question natin kung may capacity pa ang pinakamataas na opisyal dito sa bayan natin na gumawa ng mga desisyon na tama, na ayon sa batas, at para sa kapakanan ng ordinaryong mamamayang Pilipino? Kaya ba niya yung katakawan ng mga korap dyan sa gobyerno? Kaya ba niya pigilan ang ilang miyembro ng pamilya niya sa mga appointments? Kaya ba niya kontrolin yung mga tao na nasa paligid niya? Mga non-performing, mga incompetent, mga magnanakaw. Kaya ba niya? Yan ay kailangan natin pag-usapan. Pero, yun mismo ang pinipigilan ng administrasyon na ito. Anong nangyayari sa atin sa social media? Takedown. Diba? Sino dito na suspende na ng account? Ako, 2 beses na hack. Oh, may shadow ban. Classmate. Diba? Shadow banning. Takedown. Ito yung pinakamatindi. Pananakot. Kakasuhan daw yung mga nagpakalat ng video. Pero hindi nila ine-explain. Teka, ano ba yung krimen? Ano daw? Di ba? Cybercrimes daw, violation ng cybercrimes law. Pero kung titignan ninyo, medyo malabo. Kaya nga, yung isang opisyal, magka-create pa ng task force. Ano yung task force? Una, para pag-aralan kung ano yung krimen. Pangalawa, para imbestigahan sino-sino yung nagpalabas. Hello, umaamin yung mga nagpalabas, anong iimbestigahan ninyo? Ang sabihin na lang nila ng maayos is huwag niyong ipakalat yan kasi natatakot kami. Aminin. Di ba? Kung wala yon, kung peke yon, kung okay lang, ano ikasisira? Sinong nasiraan kung peke yung video? Anong kinakatakot nila kung hindi siya yon? Eh di lalong ilabas nila, ipakita nila, ito pineke nila. Pero, ayaw nilang ipakalat. Gusto nila ipahuli yung mga nagkalat nun. Sabi nyo hindi tunay. Sinong tinatakot ninyo? Kami ba? Kayo ba natatakot? Dito kayo. Pero, bakit tila sila yung takot? Ito yung dahilan. Kasi madami tayo. Malapit na. Woo! Totoo. Ilan lang sila. Hindi lang tayo madami, alam natin yung mga nangyayari. Hindi na nila tayo kayang bulagin. Di na nila tayo kayang lokohin. At hindi na nila tayo kayang busalan. Kung gusto natin pag-usapan yung video na yan, sino sila para sabihin, huwag kayong magsalita? Sino ba sila? May power nga sila, pero saan nanggaling yung power na yon? Di ba tayo nagbigay sa kanila? Di ba? At tandaan nyo kung anong ginawad pwede ring bawiin. Kailangan, yun ang problema eh. Walang paraan tayong nakikita sa ngayon. Maliban dun sa medyo mga extreme. May mga people power dyan. Ando na ba tayo sa punto na yon? Hindi pa ako sure. Ang importante, magsalita.
I-discuss natin. Bakit sila natatakot na pag-usapan natin ang kapalpakan ng gobyernong ito? Bakit natatakot sila sa isang video na sinasabi naman nilang peke? Bakit sila natatakot sa mga maisog? Yan talaga ang makikita ninyo. Ebidensyang malinaw. Bakit sila magpipigil ng mga rally kung sila naman ang malakas? Ibig sabihin, sa atin sila takot. Hindi na nga nila matakot na matagal halata na Pero kung takot sila sa atin, ibig sabihin, kinikilala nila kung saan nanggagaling ang tunay na power. Sa atin yun. Huwag nating kakalimutan, power comes from the people. Tayong bumoto, binigyan natin siya ng power, kaya importante, kausapin naman niya tayo. Hindi niyo ba napapansin? Tinanong siya noon, Mr. President, yung PIDEA leaks, ano yung sagot niya? Naalala niyo yun? Nag-iimbestigasyon sa Senado, PIDEA leaks. Meron daw siyang kasamang artista sa isang kondo, meron silang ginagawa na hindi legal. Tinanong siya tungkol dito, ano yung sagot? Tumawa. Tinanong siya tungkol sa baha. Tinanong siya tungkol sa flood control projects. Ano yung sagot niya? Tumawa din. Kayo ba natatawa? Ilang bilyon daw? Mahigit 200 bilyong piso, 200 to 400 billion pesos ang ginamit para sa flood control projects na na-fact check ang presidente. O, hindi lang yon. Huling-huli din. Iniyabang ng ating Pangulo sa SONA. Inutusan, may mga taga-barangay ba dito? Wala. Ay, yun. Inutusan daw kayo ng ating Pangulo na maglinis sa mga barangay. Sa SONA yon. Nag-establish siya ng programa na maglilinis regularly sa barangay. Unang-una, inuutos pa ba yun? 40,000 na toneladang basura ang nakolekta, sabi niya. Tapos nung bumaha, sabi niya, ang dahilan para sa baha, yung basura. Muli, yung presidente handa sa SONA pero hindi handa para sa baha. Hindi nga siya handa para dun sa press con. Hindi siya handa para ma-interview. Ito, presidente natin, tayo pumili. Tayo yung gumawang hakbang para maging presidente siya. Binoto natin siya. Teka, binoto niyo siya, di ba? Ang daming nabudol, Raise your hand kung kayo'y nabudol. Ay. Yung mga hindi nag-raise ng kamay, either di kayo bumoto o niloloko nyo kami. Hindi, aloko lang. So sa atin pala galing yung power. Tayo yung dahilan kung bakit nakaupo siya dyan. Singilin naman natin. Mr. President, anyari na sa agrikultura. Mr. President, kailan niyo pa bababain? Tutulungan ang taong bayan na makahabol sa mataas na presyo ng pagkain. Mr. President, pwede ba maghanda naman para sa baha? La Niña na. Siya na mismo nagsabi, naghahanda ang gobyerno para sa La Niña. 2 araw lang nakalipas, ayun, binaha tayo. Ulit.
Hindi ko maintindihan, pero okay yun. Uy! Simple lang eh. Kaya nabuhay ang maisog eh. Kasi sa sunod-sunod na palpak, sa sunod-sunod na hindi tinupad na mga pangako, kinailangan na natin magsalita. Kaya kailangan dumami tayo. Actually, natutuwa ako kasi ang dami natin dito. Woo! Because Cagayan de Oro is maisog! At kinagigiliw ko, nandito ako kasama ninyo. Mahahawa ako sa pagkamaisog ninyo. At nagpapasalamat. Kasi kung nandito kayo, naiintindihan nyo yung issue. Kung nandito kayo, alam nyo na kailangan natin magpadami, magpulong-pulong, yung mga ayaw nilang gawin natin. Kailangan gawin natin, magsalita, magpahayag, magpulong, magpetisyon, mag-demand. Pwede naman natin sabihin, Mr. President, konting trabaho. Gising na ba? Maaga ba? Buti kong tulog. Sorry. Pag tinanong sa inyo, gising na ba? Hindi tulog ang sagot. Uy, grabe kayo. Wala akong sinabing ganon. Baka naman nagtatrabaho. So muli, ang maisog ay binuo para magkaroon tayo ng boses. Meron naman, pero mas malakas pag magkakasama tayo, di ba? Hindi lang yun. Kaya pa ba niya tayong i-ignore pag marami tayo? Kaya pa ba niyang matulog? Kaya pa ba niyang yung tumawa lang pag sumasagot? Kaya pa ba niya yung deadmahin, yung mga hinanaing natin pag magkakasama tayo? Pwes, yan ang gagawin natin. Magsasama tayo, magpupulong tayo, magsasalita tayo, magpapahayag tayo. Gagamitin natin lahat ng karapatan natin sa ilalim ng saligang batas. Magpapahayag tayo. Mr. President, naalala nyo kami? Kami yung bumoto sa inyo. Kami naglagay sa inyo dyan. Pakinggan nyo kami. Kausapin nyo kami. Bukas makalawa, ito-troll na naman ako nito. Pero wala tayong choice. Pag hindi tayo Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano yan? Marcos alis? Ano daw? Ano yun? Marcos resign? Tinatanong. Kung yan ang hinaing ng taong bayan, sino siya para hindi makinig? Di ba? Explanation lang. Sabi sa saligang batas, we the sovereign Filipino people. Anong ibig sabihin nun? Tayo yung hari. Ang boses ng tao, ang boses ng Diyos, di ba? The voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Pero we, the sovereign Filipino people, hindi po siya hari. Ang power niya galing sa atin. Tayo ang hari. Tayo ang sovereign. Kaya kung anong hinanaing natin, kung anong demand natin, sino siya para humindi? Maraming salamat. Hindi po, maraming salamat talaga at naimbita ako dito. Hindi, ako po ang mas nagagalak na nandito ako
kasi nakikita ko may pag-asa ang bayan. Hindi tayo basta tatanggap ng mga tiwaling opisyal. Hindi tayo tatanggap ng mga tao na umakyat sa pagka-presidente, hindi pala handa. Hindi tayo tatanggap na yung nakaupo bilang leader natin, hindi niya kaya kontrolin sarili niyang tao. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyo kasi binigyan niyo ako ng pag-asa. Because Cagayan de Oro is maisog! 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 Maraming salamat po, Cagayan de Oro. Thank you very much sa napakainit na pagtanggap sa amin. Maninindigan tayo!